Sa malalim na boses, unti-unting tumataas ang tensyon. 6 na umahon. Isa lang ang bumalik. Pero ang tanong, sino nga ba ang bumalik? Sa Mount Cristobal, hindi lahat ng bumababa ay ikaw pa rin. May mga bundok na hindi ka lang pinaakyat, kundi binabago ka. Devil's Mountain, bundok ng San Cristobal. Handa ka bang malaman kung sino ka pagkababa? Mga kameronoya, bago tayo pumasok sa kadiliman ng bundok Cristobal, gusto ko munang bigyan ng special shoutout ang aming mga amazing supporters. Ronnie Operana, 8,400 at 16 mula sa Jubail, Saudi Arabia. Salamat sa walang sawang suporta, kabayan. Alia Vicente, 6272 mula sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Luz Tenizo, ang aming tahimik na tagapakinig mula sa Saudi Arabia. Kahit hindi ka nagsasalita, ramdam namin ang inyong suporta. Creator Anim Naran, 88 mula sa Marshall Island. Salamat sa pagkakabit sa amin kahit malayo. Lyrics Music 1 mula sa misteryosong Biringan City, galing pa sa Enchanted City. Sa lahat ng aming mga tagapakinig sa buong mundo, kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagsasalaysay ng mga kwentong nakakakaba. Ngayon, handa na ba kayong makasama namin sa Monte Cristobal? Dahil kapag narinig ninyo ang kwentong ito, hindi na ninyo ito makakalimutan. Ang bundok ay hindi nakakalimot. Devil's Mountain, bundok ng San Cristobal. Nakaupo ako ngayon sa sulok ng kwartong walang kulay. Nakatitig sa pader na puno ng mga drawing na hindi ko maalala kung kailan ko ginawa. Mga mata, mga simbolo at sa gitna ng lahat, si Mount Cristobal, nakangiting parang demonyo sa dilim. Sinasabi nila na ligtas na ako, na nandito lang ako dahil kailangan kong magpahinga. Pero hindi nila alam na kahit nakatakas na ako sa bundok na iyon, 2 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin ako nakakaalis. Bawat gabi, naririnig ko pa rin ang boses ni Carla sa hangin, ang mga whispers ng mga taong hindi na dapat nabubuhay, at ang tawag ng bundok na nagsasabing bumalik ka, hindi ka pa tapos dito. Gusto nilang malaman kung ano talaga ang nangyari sa Mount Cristobal. Gusto nilang malaman kung bakit ako lang ang nakabalik sa 6 na nag-hiking noon. Gusto nila ng mga sagot na hindi ko kayang ibigay dahil ang totoo, hindi ko na alam kung sino ako ngayon. Ang alam ko lang, simula nang bumaba ako sa bundok na yon, may parte sa akin na hindi na bumalik. O baka naman may bagong parte sa akin na hindi ko kilala. Kaya ngayon, habang nakatitig ako sa mga drawing na parang galing sa panaginip ng ibang tao, ikukwento ko sa inyo ang nangyari. Hindi para sa inyo, hindi para makakuha ng awa o intindi. Ikukwento ko ito dahil kailangan kong magsalita bago ako tuluyang mawala sa iyo. Bago ako maging bahagi na lang ng bundok na iyon tulad ni Carla, tulad ng iba. Ako si Luis Santos, 29 na anyos, freelance graphic artist na noon ay may maayos na buhay sa Maynila. Tahimik ako, hindi ako yung tipo ng taong gustong maging sentro ng atensyon. Mas komportable ako sa likod ng computer screen, gumagawa ng mga design para sa mga kliyenteng hindi ko kilala personally. Simple lang ang buhay ko, trabaho, bahay, minsan inom kasama ang mga kaibigan tapos ulit. Walang komplikasyon, walang drama. Pero lahat ng iyon nagbago noong namatay si Carla, ang bunso kong kapatid. Si Carla, 25 taon, artist din tulad ko pero mas adventurous. Siya yung tipo ng taong kapag may nakita siyang magandang lugar sa Instagram, pupunta talaga siya doon. Hiker, rock climber, diver, lahat ng extreme activities ginagawa niya. Ako naman, content na ako sa air-conditioned na mga lugar. Pero kahit ganoon, close kami. Siya lang naman ang natira sa akin matapos mamatay ang mga magulang namin. 5 taon na ang nakalipas. 3 buwan bago ang hiking trip sa Mount Cristobal, nagsimula na magkakaiba si Carla. Hindi na siya yung cheerful na babae na palaging may kwentong adventure. Naging tahimik siya, paranoid. Palaging nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Tungkol sa mga panaginip, sa mga tinig na naririnig niya,
sa isang bundok na tumatawag sa kanya. "Louie," sabi niya sa akin isang gabi, habang nakaupo kami sa sala ng apartment niya. "May lugar ako na kailangan puntahan." "Saan naman ngayon?" tanong ko. Hindi man lang nag-angat ng tingin sa cellphone ko. "Mount Cristobal." Nag-angat ako ng tingin. May kakaiba sa boses niya. "Yung bundok sa Quezon? Bakit doon?" Hindi niya ako sinagot agad. Kinuha niya yung notebook niya, yung lumang leather-bound notebook na laging dala niya. Binuksan niya at ipinakita sa akin ang drawing na ginawa niya. Isang bundok, pero hindi ordinary na bundok. May mga mata sa tagiliran nito, mga muka ng mga tao na tila sumisigaw, at sa tuktok isang mata na may apoy sa loob. "Napapanaginip ko ito araw-araw," sabi niya. "Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan kong puntahan para lang matahimik ang isip ko." "Carla, psychological lang yan. Stress ka lang sa work mo. Hindi mo kailangan. Hindi mo maintindihan." Sigaw niya. Unang beses na narinig ko siyang sumigaw sa akin. Nakita ko ang takot sa mata niya, hindi lang stress. Tunay na takot. "May tumatawag sa akin, Louie. Bawat gabi. Hindi ako makatulog ng ayos, kailangan kong pumunta doon." Iyon ang huling masinsinan naming pag-uusap. 2 linggo matapos nyon, natagpuan siya ng mga kaibigan niya sa apartment niya. Patay, walang bakas ng sugat, walang bakas ng laban. Natural death daw, sabi ng mga doktor, pero nakangiti siya. Hindi yung natural na ngiti, yung nakakatakot na ngiti na para bang nakakita ng bagay na hindi dapat nakita. Sa lamay niya, napansin ko na may mga kaibigan siyang hindi ko kilala. Mga taong tahimik, palaging nakatingin sa akin na parang may alam sila na hindi ko alam. Isa sa kanila, si Derek, lumapit sa akin. "Kakambal mo si Carla, hindi ba?" tanong niya. "Kapatid ko," sagot ko. "Nabanggit ka niya sa akin, sabi niya kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang susunod na makakakita ng mga bagay na nakikita niya." Hindi ko siya pinansin noon. Akala ko isa lang siya sa mga weirdong kaibigan ni Carla. Pero naalala ko ang mga salita niya 2 buwan matapos nyon, noong nakita ko si Derek sa Mount Cristobal. Pagkakamatay ni Carla ang dahilan kung bakit sumama ako sa hiking trip na iyon. Hindi para sa adventure o para sa thrill. Sumama ako dahil sa notebook niya. Yung notebook na iniwan niya sa akin na puno ng mga drawing ng Mount Cristobal. Mga simbolong hindi ko maintindihan. At sa huling page, isang message na nakasulat sa maliit na letra. "Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ako sa bundok. Andoon ako naghihintay." 3 buwan matapos mamatay si Carla, nakuha ko ang lakas ng loob na mag-organize ng hiking trip sa Mount Cristobal. Hindi ko sinabi sa mga kasama ko ang tunay na dahilan. Sinabi ko lang na gusto kong mag-distress, mag-disconnect sa city life. Pero sa totoo lang, may parte sa akin na umaasa na makikita ko si Carla doon o makakakuha man lang ako ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa isip ko. Nag-organize ako ng trip kasama ang mga taong akala ko ay trusted ko. Jake Villanueva, best friend ko simula college. Outgoing, adventurous, yung tipo ng taong walang takot sa kahit ano. Siya yung nag-encourage sa akin na mag-try ng outdoor activities matapos mamatay si Carla. "Bro, kailangan mo lumabas. Hindi healthy yan," lagi niyang sinasabi. Athletic siya, experienced hiker at may alam sa survival techniques. Iniisip ko, safe ako kapag kasama ko siya. Nika Reyes, ex-girlfriend ko, pero naging close friends kami matapos ang breakup. Photographer siya, adventurous din tulad ni Jake. May experience na sa Mount Cristobal. Nag-day hike na siya doon 2 beses. Siya yung nag-suggest ng route na gagamitin namin. Medyo skeptical siya sa simula kung bakit biglang gusto kong mag-Mount Cristobal, pero sumama pa rin. Derek Mendoza, nakamit ko siya sa hiking forum online. Tahimik na tao, medyo mysterious. Baguhan pa raw sa hiking pero marami na siyang nabasa tungkol sa Mount Cristobal. Very prepared siya. May kumpletong gear, may mga mapa na hindi ko alam kung saan niya nakuha.
May kakaiba sa kanya na hindi ko mapinpoint. Pero akala ko ay dahil lang introverted siya. Ana Cruz invited ni Jake. Spiritual healer daw, sensitive sa mga enerhiya. Sa una nairita ako sa kanya dahil puro pseudoscience yung mga sinasabi niya. Pero habang papalapit kami sa Mount Cristobal, nagsimula akong makinig sa kanya. May mga sinasabi siyang tama kahit imposible na malaman niya yun. Miguel Santos hindi related sa akin kahit same surname. Local guide na nirecommend ng tourist office. Dating taga-barangay sa paanan ng Mount Cristobal. Quiet, professional, pero may mga sandaling nakikita kong natatakot siya sa bundok na yon. Kapag tinatanong namin siya tungkol sa mga local legends, nag-iiba ang usapan. Oktubre 15, 2024 nang umalis kami ng Maynila. 3-day, 2-night trip ang plano. Simple lang, akyat, camping, baba. Pero habang papalapit ang sasakyan namin sa Dolores, Quezon, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Una, yung panahon. Mainit sa Maynila pero pagdating namin sa area ng Mount Cristobal, biglang naging malamig. Hindi yung normal na lamig dahil sa altitude. Yung lamig na para bang may nakatingin sa'yo sa likod mo. Pangalawa, yung mga tao. Sa mga tindahan na pinasukan namin para bumili ng supplies, ang tatahimik ng mga locals. Hindi sila masama sa amin pero may distance. Kapag nabanggit namin na aakyat kami sa Mount Cristobal, palaging may nagsasabi ng mag-ingat kayo. Hindi yung normal na mag-ingat, yung may halong takot. Pero ang pinakakakaiba, noong paparating na kami sa trailhead, nakasalubong namin ang isang matandang babae. Bulag siya pero direkta siyang lumapit sa van namin. Hindi pa kami nakakababa, nagsalita na siya. 6 kayong aakyat, sabi niya nang hindi man lang kami tinitingnan. Pero hindi lahat ng bumababa ay ikaw pa rin. Natahimik kaming lahat. Si Jake na palaging may joke sa lahat ng sitwasyon, wala siyang masabi. Si Ana, namutla. Si Derek, nakangiti lang na parang may alam siya na hindi namin alam. Tita, ano po ibig ninyong sabihin? Tanong ni Nika sa matanda. Hindi sumagot ang babae, tumalikod lang siya at naglakad palayo. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin namin, narinig namin siyang nagsabi ng isang bagay na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Ang bundok ay hindi kumukuha ng lahat, pero ang natitira hindi na siya. Despite sa mga babala ng matandang babae, nagpatuloy pa rin kami. Jake at Nika, pinagtawanan lang nila yung nangyari. Superstitious lang yung matanda, sabi ni Jake. Ganyan talaga ang mga locals kapag tourist area. Pero si Ana at Miguel hindi sila nagsalita. Si Derek nakangiti pa rin pero may glimmer sa mata niya na hindi ko gusto. Nagsimula ang hike namin around 7:00 ng umaga. Ang Mount Cristobal, hindi siya ganoon kataas, 1,470 metro lang. Dapat 3 hanggang 4 na oras lang ang pag-akyat sa summit. Easy to moderate difficulty, normal na hike para sa mga may experience na tulad ni Jake at Nika. Pero agad napansin namin na may kakaiba. Una, yung trail. Si Miguel na supposedly expert sa bundok na ito palaging nag-stop para mag-check ng direksyon. Hindi ko mahanap yung usual trail, sabi niya. Para bang nagbago. Imposible naman na nagbago ang trail, sabi ni Nika. Dito ako dumaan last year. Alam ko, sagot ni Miguel, pero hindi ko makita yung mga markers. Pangalawa, yung compasses at GPS namin. Lahat naguguluhan. Hindi consistent ang readings. Si Jake, na may high-end GPS device, ilang beses nang nag-reset pero pareho pa rin. Normal lang yan sa bundok, explain ni Derek. May mga mineral deposits na nag-interfere sa magnetic fields. Pero si Ana, hindi convinced. Hindi minerals ang nakikita ko, sabi niya habang nakatayo sa gitna ng trail nakapikit. May iba. Ano? Tanong ko. Hindi ko alam pero marami sila at bantay sila. Akala namin nag-overreact lang si Ana pero habang patuloy kaming umakyat, nagsimula na kaming makaramdam ng mga bagay na hindi normal. Narinig namin ang boses ni Carla. Hindi sa lahat,
sa akin lang. Pero rinig na rinig ko, yung boses niya tumatawag ng pangalan ko sa hangin. Louie, Louie, nandito ako. May narinig ba kayong iba? Tanong ko sa grupo. Wala naman, sagot ni Jake. Bakit? Hindi ko sinabi sa kanila na naririnig ko si Carla. Baka isipin nila na nagiging crazy na ako. Pero habang patuloy kaming umakyat, lakas ng lakas yung boses niya. Mga 3 oras ng pag-akyat, nakarating kami sa isang clearing na hindi nakalagay sa mga mapa namin. May mga puno doon na may mga carvings, hindi natural na carvings. Mga simbolo na nakita ko na sa notebook ni Carla. Gawa ng tao yan, sabi ni Nika habang nini-examine ang mga carving. Hindi, sagot ni Derek. Natural yan, erosion lang. Pero alam kong hindi erosion yun. Yung mga simbolo, organized sila, may pattern, at pareho sila sa mga drawings ni Carla. Nag-decide kaming mag-camp sa clearing na iyon dahil medyo pagod na rin kami at hapon na. Si Miguel nag-set up ng camp niya sa pinakamalapit sa trail. Parang ready siyang tumakas anumang oras. Si Ana, hindi niya gusto yung lugar. May masamang enerhiya dito, sabi niya. Pero wala na kaming choice. Gabi na at kailangan namin ng safe place para mag-camp. Habang nag-set up kami ng mga tent, napansin ko na si Derek. Parang familiar siya sa lugar. Hindi siya nag-check ng mapa o nagtanong kung saan dapat mag-camp. Alam niya kung alin yung pinaka-level na parte ng ground. Alam niya kung saan yung pinakamalapit na water source. Parang naging dito na siya before. Derek, tanong ko sa kanya habang nag-set up siya ng tent niya. Sure ka bang first time mo dito? Oo naman, sagot niya. Bakit? Parang alam mo na yung lugar. Ngumiti siya. Yung ngiti na hindi umabot sa mata niya. Research language. Marami akong nabasa tungkol dito online. Pero may kakaiba sa sagot niya, hindi convincing. Noong gabi, habang nakaupo kaming lahat sa paligid ng campfire, nagsimula na akong makakita ng mga bagay na hindi ko ma-explain. Una, yung mga mata. Sa dilim ng gubat, nakakita ako ng mga mata na nakatingin sa amin. Hindi mata ng hayop, mata ng tao. Pero kapag tinitingnan ko ng directly, wala nang nakikita. May nakikita ba kayong iba? Tanong ko sa grupo. Wala naman, sagot ni Jake. Bakit? May nakikita ka? Hindi. Akala ko lang may... Biglang tumunog ang mga dahon sa paligid namin. Hindi hangin. Parang may naglalakad. Marami. May mga tao ba dito sa gabi? Tanong ni Nika kay Miguel. Hindi, sagot ni Miguel. Walang ibang hiker dito at bawal mag-night hike sa Mount Cristobal. Bakit bawal? Tanong ni Ana. Hindi sumagot si Miguel, pero nakita ko sa mukha niya ang takot. Mga 9:00 ng gabi, nagsimula na kaming mag-ready para matulog. Pero habang nasa loob ako ng tent ko, narinig ko ulit si Carla. Louie, yung boses niya mas malinaw na ngayon. Nandito ako sa kuweba, hinahanap kita. Lumabas ako ng tent ko, wala akong nakitang kuweba sa area namin. Louie, naririnig mo ba ako? Tumingala ako. Ang boses ni Carla nanggagaling sa direksyon ng summit, sa gitna ng gabi, sa pinakadilim na parte ng bundok. Babalik na sana ako sa tent ko nang biglang napansin ko, kulang kami ng isang tao. Si Miguel, wala na sa campsite. Guys! Sigaw ko! Nasaan si Miguel? Lumabas silang lahat ng mga tent nila. Tiningnan namin ang campsite. Yung tent ni Miguel, nakatayo pa rin, pero walang tao sa loob. Yung mga gamit niya, nandoon pa rin, pero siya, wala. Miguel! Sigaw ni Jake. Miguel, nasaan ka? Walang sagot. Nag-decide kaming maghanap sa paligid ng campsite. Hindi kami lumayo, baka mawala rin kami. Pero after 30 minutes, walang nakita. Baka nag-CR lang, sabi ni Nika. O kaya nag-check ng perimeter. Pero si Ana, natatakot na. Hindi siya nag-CR, sabi niya. Dinala siya. Ang sino? Tanong ni Jake. Hindi ko alam pero hindi siya nag-isa.
Bumalik kami sa mga tent namin pero walang nakatulog. Buong gabi narinig namin ang mga tunog, mga yapak, mga bulong, mga tinig na hindi namin maintindihan. At yung boses ni Carla patuloy pa ring tumatawag sa akin. Kinaumagahan, nahanap namin si Miguel. Nakatayo siya sa gitna ng clearing, nakatingin sa summit ng bundok. Hindi siya gumagalaw, hindi siya sumasagot kapag tinatawag namin siya. Miguel! Lumapit si Jake sa kanya. Miguel, okay ka ba? Nang hawakan ni Jake ang balikat ni Miguel, doon lang siya nag-react. Lumingon siya sa amin pero yung mata niya, walang buhay. Parang mata ng patay na tao. Tumawag sila sa akin, sabi niya sa mahina na boses. Sinabi nilang kailangan kong dalhin kayo sa kuweba. Sino? Tanong ni Ana. Yung mga naunang akyat. Nakita namin ang mga kamay ni Miguel, duguan ang mga kuko niya, parang nag-scratch siya ng something o nag-scratch ng sarili niya. Miguel, tara na, bumaba na tayo, sabi ni Nika. Pero umiling si Miguel. Hindi pa complete ang bilang. Napatingin kami sa isa't isa. May kakaiba sa sinabi ni Miguel. Hindi pa complete ang bilang ng ano. Kailangan nating tuloy, sabi ni Derek. Matagal na akong naghihintay para makarating sa summit. Nagtaka ako sa sinabi ni Derek. Kanina, first time daw niya dito, pero yung mga salita niya parang matagal na niyang gusto makarating sa Mount Cristobal. Pero kahit may mga kakaibang nangyari, nagpatuloy pa rin kami. Sa totoo lang, wala na kaming choice. Si Miguel ayaw bumaba. Si Derek determined na makarating sa summit. Si Jake at Nika nagsasabi na nasa halfway na tayo, sayang naman kung hindi natutuloy. Ako lang at si Ana ang gusto nang bumalik, pero dalawa lang kami. Hindi kami pwedeng mag-isa sa bundok. Kaya nagpatuloy kami, pero alam ko na noon, mali ang desisyon na iyon. Ang ikalawang araw ng pag-akyat namin ay mas malala pa sa unang araw. Simula pa lang ng morning, alam mo nang may mali. Yung atmosfera parang bumigat, yung mga puno parang nagiging mas madilim, at yung mga tunog hindi na natural. Si Miguel simula ng umaga parang ibang tao na. Hindi na siya nag-guide sa amin ng proper way. Sinusundan niya ang mga trail na hindi namin nakikita sa mapa. Kapag tinatanong namin siya kung tama ba yung direction, sasabihin niya lang, "Tama yan, sundan lang ninyo ako." Si Derek mas naging vocal. Noon, tahimik lang siya. Ngayon siya na yung nag-lead ng grupo. Malapit na tayo, sabi niya paulit-ulit. Malapit na tayo sa lugar na kailangan nating puntahan. Ano yung lugar na yon? Tanong ko sa kanya. Makikita ninyo, sagot niya. Hindi ko masasabi, kailangan ninyo makita. Si Ana, mas naging tahimik, pero nakikita ko sa mukha niya na natatakot siya. Ilang beses ko na siya nakitang nag-pray sa mga santos na dala niya. Si Jake simula ng umaga mainit ang ulo. Hindi yung normal na mainit ang ulo, yung parang may ibang personality siyang lumalabas. Kapag hindi sumusunod sa gusto niya, magagalit siya. Kapag tinatanong namin siya kung okay lang siya, sasabihin niya lang, "Ayoko nang bumalik sa Maynila, gusto ko dito." Si Nika nagiging paranoid. Palagi niyang tinitingnan ang mga camera niya, checking kung may nakuha siyang pictures na hindi niya alam. "May mga larawan ako dito na hindi ko tanda na kinuha ko," sabi niya sa akin. Ipinakita niya sa akin yung camera niya. May mga pictures nga ng mga lugar na hindi namin pinuntahan, mga mukha na hindi namin kilala. Ako patuloy kong naririnig si Carla, pero ngayon hindi na siya tumatawag sa akin. Ngayon, parang nagsasalita siya sa akin. "Louie, malapit na tayo magkita," sabi niya sa isip ko. "Pero hindi mo magugustuhan kung ano yung makikita mo." "Carla, patay ka na," sagot ko sa isip ko. "Hindi ka pwedeng nandito. Patay nga ako sa mundo ninyo, pero dito buhay ako at ikaw din magiging tulad ko." Mga 2:00 ng hapon, nakarating kami sa isang parte ng bundok na wala sa lahat ng mapa na nakita ko. May malaking clearing doon, at sa gitna ng clearing may altar.
Hindi ordinary na altar, may mga bato na nakaayos sa bilog at sa gitna may malaking flat stone na may mga stains na hindi ko gusto isipin kung ano. Sa paligid ng altar may mga puno na may mga maskara na nakakapit. Hindi costume masks, yung mga maskara na gawa sa bones at animal skin. At lahat ng maskara nakatingin sa altar. Ano yan? Tanong ni Nika. Ritual site, sagot ni Derek. Old Filipino spiritual practices. Pero alam kong hindi ordinaryong Filipino spiritual practices yun. Yung energy ng lugar, masama. Si Ana, nag-collapse almost sa ground nang makita niya yung altar. Hindi tayo pwede dito, sabi niya. Balik na tayo. Hindi, sagot ni Derek. Nandito na tayo. Kailangan nating makita. Habang naglalakad ako sa paligid ng altar, nakita ko ang isang bagay na naging dahilan kung bakit ako napaupo sa ground. May mga litrato na nakapako sa mga puno, mga litrato ng mga tao, at isa sa mga litrato si Carla. Hindi recent photo. Yung litrato na nakita ko, kuha noong nag-hiking siya sa Mount Cristobal 3 buwan before siya mamatay. Pero hindi ko alam kung kailan siya nag-hiking dito. Hindi niya sinabi sa akin na pumunta siya sa Mount Cristobal before. Pero nandoon yung litrato niya kasama ang mga litrato ng ibang tao na hindi ko kilala. Mga taong nakangiti pero yung ngiti nila hindi natural. Yung ngiti na nakita ko kay Carla noong namatay siya. Derek, tanong ko. Alam mo ba kung sino yung mga taong yan sa mga litrato? Lumapit siya sa akin, tingnan niya yung mga litrato, tapos ngumiti siya yung ngiti na nakita ko kay Carla. Yun yung mga nauna sa atin, sabi niya, yung mga naging parte ng bundok. Ano ibig mong sabihin? Makikita mo mamaya. Biglang nag-iba ang mood ng grupo. Si Jake napaupo sa altar. Ang sarap ng pakiramdam dito, sabi niya, para bang home. Si Miguel nagsimula ng magmumble ng mga salita na hindi ko maintindihan. Pero yung melody parang prayer o parang incantation. Si Nika nagsimula ng kumuha ng pictures ng altar. Pero kapag tinitingnan ko yung screen ng camera niya, hindi altar yung nakikita ko. Nakikita ko mga tao na nagda-dance sa paligid ng fire. Nika, ano yung nakikita mo sa camera mo? Mga tao, sagot niya nang hindi nag-aalis ng mata sa camera. Maraming tao, nagsasayaw sila. Pero walang tao sa paligid namin, kami lang 6. O akala ko, kami lang 6. Habang nakatayo ako sa gitna ng clearing, biglang naging malabo yung paningin ko. Parang may fog na biglang lumabas at sa loob ng fog nagsimulang mag-appear ang mga figures. Mga tao pero hindi ordinaryong tao, mga taong naksuot ng mga maskara tulad ng nakikita namin sa mga puno. Nagsisimula silang mag-form ng circle sa paligid namin. Guys, sabi ko, nakikita ninyo ba yon? Nakikita namin, sagot ni Ana. Pero yung boses niya parang wala ng takot, parang naging calm siya. Sila yung naghihintay sa atin. Yun ang oras na na-realize ko. Hindi kami ang unang grupo na nakarating sa lugar na iyon. Hindi kami ang unang grupo na nakita ang altar na iyon. At hindi kami ang unang grupo na hindi na bumalik. Sa gitna ng clearing, habang nakikita ko yung mga figures na nagsisimulang lumalapit sa amin, nagsimula nang mag-flashback sa isip ko ang mga nangyari sa nakaraang mga buwan. Si Derek, hindi siya random na nakamit ko sa hiking forum. Siya yung isa sa mga kaibigan ni Carla na nakita ko sa Lamay. Siya yung nagsabi sa akin na ako daw yung susunod na makakakita ng mga bagay na nakikita ni Carla. Si Miguel hindi siya ordinaryong guide. Dating taga rito siya pero hindi siya umalis dahil gusto niya. Umalis siya dahil parte na siya ng kulto na nagwo-worship sa bundok na ito. Si Ana, yung spiritual healing na ginagawa niya, hindi para sa good, para sa dark spirits. Siya yung tumutulong sa kulto na makakuha ng mga bagong miyembro. Si Jake at Nika hindi sila accidentally na sumama. Invited sila specifically dahil kailangan ng kulto ng specific number ng tao para sa ritual. At ako hindi ako accidentally na naging interested sa Mount Cristobal.
Ginusto ko lang makita si Carla. Pero si Carla hindi siya namatay ng natural. Ginawa siyang alay ng kulto. At ngayon ako naman ang susunod. Louie, sabi ni Derek habang nakatayo sa gitna ng altar, alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili namin? Hindi ako sumagot, hindi ako makagalaw. Yung mga figures sa paligid namin lumalapit na ng lumalapit. At ngayon nakikita ko na yung mga mukha nila sa likod ng mga maskara. Mga mukha ng mga taong kilala ko. Mga taong namatay na daw. Ikaw ang twin flame ni Carla, tuloy ni Derek. Kapag namatay ang isang twin flame, yung isa ay kailangan ding sumama para maging complete yung connection sa bundok. Hindi ako twin ni Carla, sagot ko. Kapatid lang niya ako. Hindi biological twin, sabi ni Ana, na ngayon ay tumutulong na kay Derek sa pag-explain. Spiritual twin, yung mga taong may same na spiritual energy, kaya naririnig mo siya, kaya nakikita mo yung mga visions niya. Biglang nag-make sense lahat, yung mga panaginip ko tungkol sa Mount Cristobal simula noong mamatay si Carla. Yung mga drawing na ginagawa ko na hindi ko naalala na ginawa, yung constant na feeling na may tumatawag sa akin. Si Carla, tanong ko, nandito ba siya? Nandito siya, sagot ni Derek. Pero hindi sa form na kilala mo. Parte na siya ng bundok. Parte na siya ng collective consciousness ng lahat ng naging alay dito. Sa gitna ng takot ko, narinig ko ulit yung boses ni Carla. Pero ngayon, mas clear na siya. Parang nandoon siya sa tabi ko. Louie, hindi ka pwedeng tumakas. Hindi ka pwedeng iwan ako dito mag-isa. Carla, ayoko maging tulad mo. Hindi mo pipiliin yan, kuya. Pipiliin ka ng bundok. Biglang nag-iba yung environment sa paligid namin. Yung mga puno naging mas maitim. Yung sky naging blood red. At yung altar sa gitna ng clearing nagsimulang mag-glow ng green light. Si Jake tumayo sa altar at nagsimulang mag-chant ng mga salita na hindi ko maintindihan. Si Nika nagsimulang kumuha ng pictures ng lahat ng nangyayari. Pero yung mga pictures na lumabas sa camera niya, hindi kami yung nakikita. Nakikita yung mga demonic figures na nagsasayaw. Si Miguel binuksan yung bag niya at naglabas ng mga tools, mga kutsilyo, mga candles, mga ritual items na hindi dapat dalhin ng ordinary guide. Si Ana, nagsimulang mag-pray pero hindi sa Diyos. Nag-pray siya sa mga entity na nakatira sa bundok. At ako, nakatayo lang sa gitna ng lahat ng ito, naiintindihan na hindi na ako makakaalis. Ano ba talaga kayong lahat? Sigaw ko. Kami ay mga chosen, sagot ni Derek. Mga taong pinili ng bundok para maging bridge sa pagitan ng mortal world at spiritual world. Si Carla naging member na namin bago pa siya mamatay, pero hindi complete yung transformation niya kasi hindi siya kasama yung spiritual twin niya. Ikaw, sabi ni Ana, yung missing piece para maging complete si Carla sa transformation niya. At para maging complete din yung power ng bundok, dagdag ni Jake. Hindi ko alam kung paano ko nagawa pero nakatakbo ako. Tumakas ako sa clearing at nagsimulang tumakbo pababa ng bundok, pero habang tumatakbo ako naririnig ko yung mga boses nila sa likod ko. Hindi mo matatakasan ang bundok, Louie. Babalik ka rin dito. Si Carla ay naghihintay, pero ang pinakamasakit na narinig ko yung boses ni Carla mismo. Kuya, bakit mo ako iniisip? Hindi ka pwedeng mag-isa. Tara na, samahan mo na ako. Habang tumatakbo ako pababa, napansin ko na hindi familiar yung trail na tinatakbo ko. Hindi ito yung trail na ginamit namin paakyat. Pero wala akong choice. Kailangan kong makaalis sa bundok na iyon. Mga 2 oras ako tumakbo nang hindi tumigil. Pagod na ako, pero hindi ako tumitigil dahil alam kong kapag huminto ako, mahahabol nila ako. Pero biglang napatigil ako nang makita ko kung nasaan ako. Nasa clearing na naman ako, yung same clearing na pinanggalingan ko. Yung altar, yung mga maskara, yung mga figures, lahat nandoon pa rin. Pero ngayon, mas marami na silang nakamaskara at nakita ko na yung mga mukha ng mga kasama ko sa mga figures. Si Jake nakamaskara na, nakatayo sa kanan ng altar. Si Nika nakamaskara din, nakatayo sa kaliwa. Si Ana sa likod ng altar nagcha-chant.
Si Miguel sa harap ng altar holding mga ritual tools. At si Derek sa gitna ng altar nakangiti sa akin. "Welcome back, Louie," sabi niya. "Alam namin na babalik ka." "Paano?" "Tumakbo ako." "Hindi mo matatakasan ang bundok," sabi ni Ana. "Lahat ng trail dito bumabalik sa altar. Lahat ng tao na pumapasok dito babalik dito." Nakita ko na sa paligid ng altar may mga bago ng litrato na nakapako sa mga puno. Mga litrato ng mga taong hindi ko kilala, pero ngayon may mga litrato na rin ng kasama ko. Si Jake, si Nika, si Ana, si Miguel. Lahat sila nakangiti yung ngiti na nakita ko kay Carla. "Ano na nangyari sa kanila?" tanong ko. "Naging parte na sila ng bundok," sagot ni Derek. "Naging parte na sila ng collective. At ikaw ang susunod." Lumapit sa akin si Derek. Sa kamay niya may kutsilyo, hindi ordinary na kutsilyo. May mga carving sa handle na pareho sa mga simbolo na nakita ko sa notebook ni Carla. "Hindi kita papataayin, Louie," sabi niya. "Hindi ganun ang proseso. Gagawin lang namin magiging receptor ka ng lahat ng kaluluwa na nakatira sa bundok na ito. Magiging bridge ka sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundo natin. At si Carla? Si Carla ay magiging part mo. Kayo ay magiging isang kaluluwa na may dalawang consciousness. Kayo ay magiging new guardian ng bundok." Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas. Pero nakatakbo na naman ako. Pero this time hindi ako tumakbo pababa. Tumakbo ako papunta sa pinakamataas na parte ng bundok, sa summit. Habang umakyat ako, narinig ko yung mga boses ng lahat ng taong nakatira sa bundok. Hindi lang si Carla, daan-daan na boses. Mga taong naging alay sa bundok sa loob ng maraming taon. "Huwag kang takbo, Louie. Sumama ka na sa amin. Hindi mo matatakasan ang bundok. Ikaw ang hinahanap namin." Pero may isa sa mga voices na narinig ko na naging dahilan kung bakit ako hindi tumigil sa pagtakbo. Yung boses ng mama ko. "Louie, huwag mong sundin si Carla. Hindi siya ang kapatid mo na kilala mo. Ibang tao na siya ngayon." "Mama?" sigaw ko habang tumatakbo. "Nandito kami ni Papa. Pinatay rin kami ng bundok na ito 5 taon na ang nakalipas. Yung car accident namin hindi talaga accident. Ginawa ng bundok para mapunta kayo ni Carla sa bundle na walang proteksyon." Napatigil ako. Yung car accident ng mga magulang ko 5 taon na ang nakalipas. Sinabi sa amin na natumba sila sa isang highway na malapit sa Mount Cristobal. Pero hindi namin alam na connected pala sa bundok yung pagkamatay nila. "Pero mama, paano ninyo alam lahat ng ito?" "Dahil nandito kami, anak. Trapped din kami dito." Lahat ng taong namatay na may connection sa bundok, trapped dito. Pero may paraan para makaalis. Ano? Kailangan mong patayin yung source ng power ng bundok, yung altar sa clearing. Pero hindi mo kayang gawin mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng lahat ng kaluluwa na trapped dito. Nakarating ako sa summit ng Mount Cristobal. Doon, nakita ko ang pinakamisteryoso ng lahat. May malaking kuweba sa summit at sa loob ng kuweba may liwanag na hindi natural. Green light na pareho sa light na nakita ko sa altar. "Doon mo makikita si Carla," sabi ng boses ni Mama. "Pero huwag mong paniwalaan lahat ng sasabihin niya. Hindi na siya yung Carla na kilala mo." Pumasok ako sa kuweba. Ang loob ng kuweba ay hindi natural. Mas malaki siya sa exterior niya. At yung mga dingding, puno ng mga carving na same sa nakita ko sa notebook ni Carla. Pero mas detailed sila dito. Mas frightening. Sa gitna ng kuweba may altar din, pero mas malaki at mas elaborate kaysa sa altar sa clearing. At sa altar na ito, nakita ko si Carla. Pero hindi yung Carla na kilala ko. Nakaupo siya sa altar pero yung katawan niya parang hindi nabuhay pero hindi rin patay. Yung balat niya maputla na parang porcelain. Yung mata niya walang kulay, puro puti. At yung buhok niya naging puti din. "Kuya?" sabi niya nang makita niya ako. Pero yung boses niya parang may kasamang ibang mga boses. "Natagalan ka. Carla, ikaw ba yan?" "Ako nga, pero hindi na ako yung Carla na iniwan mo sa Maynila. Ako na ngayon si Carla na bahagi ng bundok."
Lumapit ako sa kanya. Pero habang papalapit ako, napapansin ko na yung altar kung saan nakaupo si Carla. May mga bones sa paligid. Hindi animal bones, human bones. Carla, ano yung mga yan? Yun yung mga naging parte na ng bundok bago ako. At mamaya, magiging parte rin nila ako kapag naging complete na tayo. Ayoko, Carla. Ayoko maging parte ng bundok na ito. Tumayo si Carla. Pero habang tumatayo siya, napansin ko na hindi siya naglalakad. Nakalutang siya sa hangin. Hindi mo pipiliin yan, kuya. Wala kang choice. Pero kapag naging parte ka na ng bundok, hindi mo na magiging problema yan. Magiging masaya ka. Magiging peaceful. Tulad mo, tulad ko. Pero nakita ko sa mata ni Carla na hindi siya masaya. Nakita ko yung fear, yung sadness, yung desperation. Trapped siya at gusto niyang matrap din ako para hindi siya mag-isa. Carla, nandito sina mama at papa, trapped din sila dito, pero may paraan para makaalis tayong lahat. Nagbago yung expression sa mukha ni Carla. Hindi na siya yung malambing na kapatid ko. Naging masama yung tingin niya. Wala silang alam, sabi niya. Mga martyr sila na ayaw tanggapin yung katotohanan. Mas maganda dito sa bundok kaysa sa mundong ginagalawan ninyo. Hindi yan totoo, Carla. Totoo yan. Sigaw niya. Biglang tumunog yung buong kuweba. Nagsimulang mag-fall ang mga rocks sa ceiling. Dito, walang sakit, walang problema, walang heartbreak, walang buhay. Putol ko sa kanya. Patay ka na, Carla. Ayoko ring maging patay. Biglang nagbago ulit yung mood sa kuweba. Yung green light, naging blood red. At si Carla nagsimulang mag-transform sa isang bagay na hindi ko ma-describe. Yung mukha niya nagiging distorted. Yung mga mata niya nagiging mas malaki. Yung mga kamay niya nagiging claws. At yung boses niya nagiging combination ng maraming boses. Kung ayaw mong sumama sa akin, sabi niya, pupuwersahin kita. Lumapit siya sa akin. Pero bago niya ako mahawakan, narinig ko ulit yung boses ni Mama. Louie, hawakan mo yung pendant na binigay ko sa'yo noon. Naalala ko yung pendant na binigay sa akin ni Mama bago siya mamatay. Hindi ko alam kung bakit pero palagi ko siyang dala kahit hindi ako religious. Hinawakan ko yung pendant sa leeg ko. Biglang tumigil si Carla. Yung monstrous form niya bumalik sa normal niya. Ano yan? Tanong niya. Protection, sagot ko. Binigay sa akin ni Mama. Huwag mo akong lalapit gamit yan. Bakit? Dahil nakakaalala ako. Nakita ko sa mata ni Carla yung totoong siya. Yung Carla na kapatid ko, hindi yung monster na ginawa ng bundok. Carla, ikaw ba yan? Yung totoong ikaw? Kuya, sabi niya habang umiiyak. Tulungan mo ako, hindi ako makatakas dito. Ginagamit nila yung katawan ko para matrap ka rin. Paano kita matutulungan? Kailangan mong sirain yung altar na ito. Ito yung source ng power ng lahat ng evil spirit sa bundok. Pero kapag sinira mo, mamamatay ako talaga. Hindi kita papatayin, Carla. Patay na ako, kuya. Yung nakikita mo ngayon, shadow ko lang. Pero kapag hindi mo sinira yung altar, magiging tulad ko ka rin. At mas marami pang magiging tulad natin. Nakita ko sa paligid ng altar yung mga tools na pwede kong gamitin. May mga malalaking bato, may mga bakal na nakatusok sa altar. Pero paano yung mga ibang trapped na kaluluwa? Kapag sinira mo yung altar, mawawala din yung barrier na nag-trap sa kanila. Makakaalis na silang lahat, kasama na sina Mama at Papa. Hinawakan ko yung isang malaking bato, pero bago ko pa ma-raise para ismash yung altar, bumalik na naman yung mga kasama ko sa entrance ng kuweba. Si Derek, nakamaskara na rin ngayon. Si Jake, si Nika, si Ana, si Miguel. Lahat sila, naging mga demonic figures na. Huwag mo sirain yung altar, Louie, sabi ni Derek. Kapag sinira mo yan, mamamatay kaming lahat. Baka mas maganda nga kung mamatay kayo, sagot ko. Hindi mo kami kayang patayin, kami ay mga guardian ng bundok na ito, protektado kami. Pero naalala ko yung sinabi ni Mama, hindi ko kailangan mag-isa, may mga kaluluwa na makakatulong sa akin.
Mama, Papa, tulungan ninyo ako. Biglang naging malinaw yung mga boses sa kuweba. Daan-daang boses ng mga taong trapped sa bundok. Sirain mo na yung altar, anak. Kami ay makaktulong sa'yo. Protektahan namin ka habang ginagawa mo yan. Biglang naging war zone yung kuweba. Yung mga evil spirits na nagposes sa mga kasama ko nakipaglaban sa mga good spirits na trapped sa bundok. Hindi ko nakikita yung laban pero naririnig ko yung mga sigaw, yung mga ungol, yung mga tunog ng pakikipaglaban. Ngayon, Louie, sigaw ni Mama. Habang nag-fight sila, kinuha ko yung malaking bato at nismash yung altar. Biglang kumuha ng green light yung buong kuweba. Umuungol yung mga evil spirits at si Carla nagsimulang maging transparent. Salamat, kuya, sabi niya habang unti-unting nawawala. Salamat sa pag-free sa akin. Carla, makikita pa ba kita? Hindi na. Pero okay lang yan. Magiging okay na ako ngayon. Biglang tumigil yung lahat ng tunog sa kuweba. Yung green light nawala. At yung mga kasama ko bumalik sa normal nila pero unconscious. Louie, sabi ng boses ni Mama, takbo na. Guguho na yung bundok. Nagsimula nang mag-collapse yung kuweba. Ginising ko yung mga kasama ko at tinulungan silang makatayo. Anong nangyari? Tanong ni Jake. Matagal ko nang i-explain, kailangan nating tumakas ngayon. Tumakbo kaming lahat palabas ng kuweba. Habang tumatakbo kami pababa ng bundok, narinig namin yung malakas ang tunog. Parang nagsisigawan yung mga evil spirits na nawala. Pero narinig ko rin yung mga boses ng mga good spirits na finally free na. Salamat, anak. Mag-ingat ka sa buhay mo. Huwag mong kakalimutang si Carla, pero huwag mo ring dalhin ang sama ng loob. Nakarating kami sa foot of the mountain. Yung mga kasama ko, wala silang maalala sa nangyari sa bundok. Para sa kanila, nag-hiking lang kami, nag-camp, tapos bumaba. Normal na hiking trip. Pero ako naalala ko lahat. 2 buwan matapos ang hiking trip, nandito ako sa mental facility na ito. Hindi ako nagsalita ng 2 linggo matapos namin bumalik sa Maynila. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa mga tao ang nangyari. Sino ang maniniwala sa akin na ang Mount Cristobal ay may mga evil spirits? Sino ang maniniwala na ang kapatid ko ay ginawang alay sa isang kulto? Sino ang maniniwala na ang mga magulang ko ay pinatay rin ng bundok na iyon? Kaya naging quiet ako, pero habang tumatagal nagsimula na akong mag-drawing. Mga drawing ng bundok, ng mga maskara, ng mga simbolo na nakita ko. Hindi ko nababawal ang sarili ko, para bang may ibang kamay na gumagawa ng drawings. Nakita ng mga psychiatrist ko yung mga drawings. Sinabi nila na sign daw iyon ng PTSD, ng trauma mula sa hiking trip. Dinala nila ako dito para sa treatment. Pero alam ko na hindi PTSD ang meron ako. Alam ko na may parte pa rin ng bundok na nasa akin. Hindi completely free si Carla. Hindi completely free ang lahat ng trapped spirits. May parte pa rin nila na connected sa akin. Pero hindi na ako natatakot. Hindi na sila masama sa akin. Protektado nila ako ngayon. Si Mama, si Papa, si Carla, naging guardian angels ko sila sa spiritual realm. Minsan, nakikita ko si Carla sa mga panaginip ko. Pero hindi na siya yung disturbed na Carla na nakita ko sa bundok. Siya na ulit yung cheerful na kapatid ko na kilala ko. Salamat sa pag-save sa akin, kuya, sabi niya sa panaginip ko. Pero hindi pa tapos ang mission mo. Ano pa? May iba pang mga bundok sa Pilipinas na tulad ng Mount Cristobal. May iba pang mga kulto na gumagamit ng mga tao bilang alay. May iba pang mga taong trapped. Kailangan mo silang tulungan. Paano? Hindi pa ako sure. Pero makikita mo, may mga taong darating sa buhay mo na magkakaroon din ng same experience. Tutulungan mo sila. Kaya ngayon, habang nandito ako sa facility na ito, naghihintay ako. Naghihintay sa tamang panahon para makaalis at makahanap ng mga taong katulad ko. Mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga taong may experience sa mga supernatural na lugar sa Pilipinas.
Sinasabi ng mga doktor na magiging okay na ako. Sinasabi nila na mawawala na yung mga visions ko. Pero hindi nila alam na hindi ko gusto mawala yung visions ko. Kailangan ko sila para matulungan ko ang iba. Habang nagsusulat ako ng kwentong ito, nakikita ko si Carla sa reflection sa salamin. Nakangiti siya sa akin. "I'm proud of you, kuya," sabi niya. "Hindi ka naging selfish, hindi mo ako iniwan sa bundok." "Hindi kita iiwan, Carla. Never. Alam ko, kaya nga hindi ako natatakot sa afterlife. Alam kong protektado kita." Narinig ko ang tunog ng pinto ng kwarto ko. May pumasok na nurse para mag-check sa akin. "Okay ka ba, Louie?" Tanong niya. "Nakikita kita na nakikipag-usap sa salamin." Ngumiti ako sa kanya. "Okay lang po, nakikipag-usap lang ako sa kapatid ko." "Saan?" Tumingon ako sa salamin. Wala na si Carla, pero naalala ko yung huling sinabi niya sa akin. "Hindi mo matatakasan ang bundok dahil ikaw na ngayon ang tinig nito." Pero alam ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi ako tinig ng evil na bundok. Ako yung tinig ng mga good spirits na nakatira sa bundok. Ako yung tagapagsalita nila sa mundo ng mga buhay. At ang mission ko hindi pa tapos. May mga bundok pa sa Pilipinas na kailangan malinis. May mga tao pa na kailangan ma-save. At handa na ako. 3 buwan matapos ang kwentong ito, na-discharge na ako sa mental facility. Officially okay na daw ako, pero alam kong hindi ako okay. At ayoko ring maging okay sa traditional sense. Bumalik ako sa Maynila pero hindi ko na na-continue yung dating buhay ko. Hindi ko na kaya ang normal na graphic design work. Parang napakababaw ng lahat ng ginagawa ko noon compared sa experience ko sa Mount Cristobal. Naghahanap ako ng mga tao na may same na experience. May mga Facebook groups, may mga forums online tungkol sa paranormal activities sa Pilipinas. Doon ko nakilala si Father Martinez, isang paring involved sa exorcism at spiritual cleansing. Siya yung unang naniniwala sa kwento ko. "Hindi ka nag-iisa, Louie," sabi niya sa akin. "Maraming lugar sa Pilipinas na tulad ng Mount Cristobal. Maraming tao ang naging victims pero kakaunti lang ang nakakasurvive at nakakakwento." Ginawa niya akong part ng team niya. Mga taong tumutulong sa pag-investigate at pag-cleanse ng mga haunted places. Hindi kami ghost hunters na para sa entertainment. Ginagawa namin ito para sa mga taong kailangan ng tulong. Ngayon, 5 buwan matapos ang Mount Cristobal incident, papunta na kami sa aming susunod na misyon. May nag-report sa amin na may isang bundok sa Laguna na may same na characteristics ng Mount Cristobal. May mga hikers na nawawala. May mga locals na nagsasabi ng mga kakaibang pangyayari. At alam ko na handa na ako dahil hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Carla, sina Mama at Papa, at lahat ng good spirits na na-free namin sa Mount Cristobal. Protektado nila ako habang ginagawa ko ang misyon na ito. Pero may isang bagay na hindi ko masabi kahit kay Father Martinez. Minsan sa gabi naririnig ko pa rin yung boses ni Derek. Yung boses ng leader ng kulto na akala ko ay namatay na sa Mount Cristobal. "Hindi mo kami matatakasan, Louie," sabi niya. "Kahit saan ka magpunta, susundan namin ka dahil parte ka na namin." At alam ko na totoo yun. May parte sa akin na hindi na magiging normal. May parte sa akin na laging konektado sa spiritual realm. May parte sa akin na palaging magiging target ng mga evil spirits. Pero hindi ako natatakot kasi alam ko rin na may parte sa akin na mas malakas sa kanila. Ang parte na si Carla, ang parte na sina Mama at Papa, ang parte na lahat ng mga tao na natulungan ko na makaalis sa mga lugar na tulad ng Mount Cristobal. Kaya habang naglalakbay ako patungo sa susunod na bundok na kailangan naming linisin, nakangiti ako. Hindi dahil masaya ako. Nakangiti ako dahil alam ko na may purpose ang buhay ko ngayon. Ako ay tagapagtanggol ng mga inosenteng tao laban sa mga evil forces na nakatago sa mga bundok ng Pilipinas. Ako ay bridge sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga patay.
Ako ay si Louis Santos at hindi pa ako tapos. Ang bundok ay hindi kumukuha ng lahat, pero ang natitira, hindi na siya. Tama ang matandang babae, hindi na ako yung Louis na umalis ng Maynila noong Oktubre 15, 2024. Pero ang natitira sa akin mas malakas, mas may purpose, at handa nang harapin ang lahat ng kasamaan na nakatago sa mga sulok ng Pilipinas.